بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي شرف هذه الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بشهر الصيام فأجزل فيه الفضائل والإنعام وفضل أيامه على سائر الأيام. أحمده سبحانه وأشكره وأصلي وأسلم على خير من صلى وصام وعلى آله وأصحابه أولي الخير والإنعام ومن تبعهم بإحسان صلاة دائمة ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah, ang Panginoon ng lahat na nagbigay sa atin ng karangalan, lalong-lalo na sa ummang ito. At pinarami ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kadakilaan at biyaya sa umma ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Binigyan ng Allah ng kadakilaan ang mga araw ng Ramadan, lalong-lalo na ang gabi nito, kaya't marapat na ipagpasalamat natin ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong hikmah o malaking kadahilanan kung bakit nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Ramadan. Binigay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa umma ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dahil sa napakalaking bagay o napakalaking kadahilanan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u ma kana lahum." Katunayan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naglikha ng anuman o ang Allah subhanahu wa ta'ala ay maglilikha ng anuman na kanyang naisin. Wa yakhtar, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pipili mula sa kanyang mga nilikha upang gawaran ng kadakilaan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naglikha ng anumang bagay at pipili ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa kanyang mga nilikha upang bigyan ng kadakilaan. Ito ay naayon sa hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mula sa mga pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawaran ng kadakilaan ay ang Ramadan. Ang lahat ng araw, ang lahat ng umaga at ng gabi ng Ramadan ay naiiba kumpara sa mga araw o kumpara sa mga gabi na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating paksa para sa hapong ito ay patungkol sa welcoming Ramadan. So isa sa mga katanungan na dapat nating sagutin bilang isang Muslim o mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ba yung tamang pag-welcome sa Ramadan? Ano ba yung tamang pamamaraan nang sa gayon ay ma-welcome natin ang Ramadan nang naaayon sa pagnanais ng Allah subhanahu wa ta'ala? At bakit kailangan nating i-welcome ang Ramadan? Bakit natin ito kailangan gawin? Ito ay alinsunod ito sa pagsunod natin sa katuruan ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ngunit bago tayo dumating doon sa ating topic, bago tayo pumunta sa Ramadan, bago natin pag-usapan ang tamang pamamaraan ng pag-welcome sa Ramadan, nais ko munang ibahagi sa inyo kung paano ang mga sahaba ridwanullahi alaihim, lalong-lalo na ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang pamumuhay, lalong-lalo na yung kanilang mga ginagawa bago sumapit ang buwan ng Ramadan. Ating pakakatandaan na ang ating katawan, hindi lahat ng pagkakataon ay malakas at hindi rin lahat ng pagkakataon
ay kaya nating gumawa ng maraming pagsamba o ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil khuliqal insanu da'ifa. Sabi ng Allah, ang tao ay nilikha ng Allah na mahina. Mayroong hangganan ang ating mga kakayanan at mayroong limitasyon ang kakayanan na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapahiwatig kung gaano natin kailangan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating buhay. Ito ay nagpapakita lamang na wala tayong karapatan na magmataas, wala tayong kakayanan na lumagpas sa ating limitasyon dahil tayo ay nasa ilalim ng pagnanais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, gaya ng ating binanggit kanina na aya, ay lumikha, ang naglikha at ang naglalang ng lahat ng bagay. At mula sa kanyang mga nilikha ay pumili ang Allah subhanahu wa ta'ala na gagawaran niya ng mga kadakilaan, gaya ng buwan ng Ramadan. So ang mga sahaba ridwanullahi alaihim, bago sumapit ang Ramadan ay mayroon silang paghahanda. Bago nila i-welcome ang Ramadan ay mayroon silang paghahanda na ginagawa. Ayon kay Aisha radhiyallahu anha, binanggit ito ng mga ulama sa lahat ng mga lathalain, lalong-lalo na sa Kutubus Siyam at iba pang mga lathalain. Binanggit ito sa atin ang sinabi ng Aisha radhiyallahu anha nang sa gayon ay makapagnilay-nilay tayo na ganito pala ang pamumuhay ng mga sahaba ridwanullahi alaihim. Ang sabi ng Aisha radhiyallahu anha, ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang kalagayan, yasumu hatta naqul la yuftir, wa yuftiru hatta naqulu la yasum, wa ma hatta naqula la yasum, wa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahrin ila Ramadan, wa ma ra'aytuhu akthara siyaman minhu fi Sha'ban. Ayon kay Aisha radhiyallahu anha, kapag nag-aayuno ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pag-aayuno, halos hindi na siya mag-iftar, halos hindi na niya i-break yung kanyang fast. Dahil halos araw-araw ay siya ay nag-aayuno. Ganon ang katangian ng propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kapag nagsimula siya sa anumang bagay, ito ay patuloy at mariretain ito ng propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yung kanyang pagiging active at porsigido dito sa isang uri ng pagsamba, gaya na lamang na pag-aayuno. Sa tuwing magsisimulan ng propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ang isang ayuno, hindi niya ito iiwan at bibitawan, ayon kay Aisha radhiyallahu anha, hatta naqula la yuftir, hanggang sa sabihin ng kanyang mga sahaba na parang wala nang katapusan yung pag-aayuno ng propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa yuftiru hatta naqula la yasum, at sallallahu alaihi wasallam ay halos hindi ito mag-ayuno, ayon kay Aisha radhiyallahu anha. Wa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahrin illa Ramadan. At ayon kay Aisha radhiyallahu anha, hindi na nakita na ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na kinompleto niya ang pag-aayuno sa isang buwan maliban ang buwan ng Ramadan. Wa ma ra'aytuhu akthara siyaman minhu fi Sha'ban. At hindi niya nakita na ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na nag-ayuno ng napakaraming araw, na halos kompletuhin na ng propeta Muhammad ang pag-ayuno dito sa buwang ito, liban sa buwan ng Sha'ban. So, ibig sabihin, halimbawa tayo ngayon ay nasa panghuling mga araw ng buwan ng Sha'ban. Pagkatapos ng buwan ng Sha'ban ay darating na ang buwan ng Ramadan. Ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ayon kay Aisha radhiyallahu anha, sa tuwing sumasapit ang buwan ng Sha'ban, halos ang lahat ng araw nito ay nag-aayuno ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ito ay bilang paghahanda sa paparating na buwan. At ang sabi ng Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, dahil ganito ang palaging ginagawa ng propeta Muhammad, na ang buwan ng Sha'ban o yung buwan bago ang buwan ng Ramadan, halos ang lahat ng araw nito ay nag-aayuno ang propeta Muhammad. Tinanong siya ng Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu
kung bakit niya ito ginagawa. Ano yung dahilan? Subhanallah, ito ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang tao sa mundo na pinangalagaan ng Allah ang kanyang sira, ang kanyang talambuhay, ang kanyang salita, ang kanyang gawa, hanggang sa mga natural na aksyon na ginagawa ng pangkaraniwang tao ay pinangalagaan pa rin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito ay magsisilbing ilaw sa atin kung papaano ang tamang asal, ang tamang pamamaraan, ang tamang pakikipag-communicate o kaya'y ang tamang muamala sa ibang tao, lalong-lalo na sa ating sarili at lalong-lalo na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ganitong bagay, subhanallah, sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kakaunti lamang yung mga taong marunong magsulat. Halos mabibilang lamang yung mga sahaba na marunong magsulat at magbasa. Kaya nung pagkatapos nung gera ng Badar, ng Ghazwatul Badar, ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga captives, sa mga nahuli nilang mga Quraysh, upang mapalaya nila ang kanilang sarili, ay inutusan sila na magturo sa bawat isang individual ay magtuturo ng 10 sahaba na magsulat at magbasa. At kapag naging marunong na ito, naging dalubhasa na ito sa pagsulat at pagbasa, ay saka pa siya makakalaya mula sa pagkakabilanggo. At sa kanilang kapanahunan ay halos walang papel. Ang kanilang ginagamit lamang ay bato. Yung malapad na puting bato na pwedeng pagsulatan, na pwede nilang gamitan ng mga matutulis na bagay upang i-carve doon yung mga salita na nais nilang isulat, o kaya'y sa pader na bato, o kaya'y sa balat ng hayop gaya ng kambing, baka, o kaya'y kamelyo, o kaya'y gumagamit sila ng katawan ng kahoy, yung skin ng kahoy, o kaya'y dahon na tigang. Yun yung kanilang mga ginagamit upang isulat yung hadith o yung ayah na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit subhanallah, dahil sa pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ay umabot sa atin yung ganitong katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit yung mga salita ng Propeta Muhammad sa pagitan niya at ng kanyang mga sahaba ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa gayon ay maiparating sa huling nasyon kung ano ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na kung ano yung kahulugan o yung nais ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga ayah na kanyang kung ano yung pagnanais ng Allah subhanahu wa ta'ala na maintindihan natin mula sa mga talatang ibinababa ng Anghel Jibril alayhi salam. So ang Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, nung tinanong niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung bakit niya ginagawa ang ganitong bagay, na bago sumapit ang buwan ng Ramadan ay halos 1 buwan yung kanyang pag-aayuno, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dhalika shahrun yaghfalu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم." Ang kahulugan ng hadith, ang buwan ng Sha'ban ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay buwan na kung saan karamihan ng mga tao ay hindi nila ito nabibigyang pansin. At ito yung buwan sa pagitan ng Rajab at ng Ramadan, yung buwan ng Sha'ban. Sa buwang ito, inaangat ang lahat ng mga ginagawa ng tao patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang buwan na ito yung buwan ng pag-angat, na kung saan ay inaangat ang lahat ng mga gawain ng tao patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sabi ng Propeta Muhammad, "Fa'uhibbu an yurfa amali wa ana saim." At nais ng Propeta Muhammad na sa oras na iaangat ang kanyang mga ginagawa ay siya ay nasa o kaya siya ay nag-aayuno. Subhanallah. Kung ating titignan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gaya ng binanggit ng Allah sa banal na Quran,
ay pinatawad na ng Allah ang kanyang mga naunang kasalanan at yung kanyang mga magiging kasalanan sa hinaharap. Ito ay pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit makikita pa rin sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kung paano niya sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isang pagpapakita sa atin, kaya't sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Ang sabi ng Allah, katunayan na mayroon tayong mayroong ginawang modelo ng ang Allah para sa atin. At yun ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na pinaka magandang modelo hinggil sa kung paano mamuhay ng matiwasay, kung paano mamuhay ng tama, kung paano mamuhay ng maligaya dito sa mundo, lalong-lalo na sa huling araw, kung paano sabahin ng isang alipin ang Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa siya ng Allah na modelo para sa atin nang sa gayon ay malaman o kaya ay matutunan natin kung paano natin makuha kung paano natin makukuha ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng katuruan ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang buwan na ito ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ng Usama ibn Zayd radhiyallahu an, ang buwan ng Sha'ban ay isang buwan ng paghahanda sa paparating na dakilang panauhin, at yun ang pagdating ng buwan ng Ramadan. Maliban doon ay nag-aayuno siya. Ito ay pagpapakita sa atin na ito yung pinakaangkop na dapat nating gawin, nang sa gayon ay hindi magulat yung ating katawan kapag darating na yung buwan ng Ramadan. At ayon sa ating mga ulama na ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, idha amila amalan athbatahu. Kapag gumagawa ang Propeta Muhammad ng isang bagay, pinapanatili niya yung bagay na ito. Ibig sabihin, halimbawa kapag sinimulan niyang nag-ayuno ng Yawm al-Ithnain at Yawm al-Khamis, ito ay palagi nang ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi niya ito iniiwan. Fa idza fatahu tadarakahu. At kapag naiwan ito ng Propeta Muhammad, nakaligtaan niyang gawin dahil halimbawa mayroon siyang pinuntahan o kaya lumabas sila ng Madina, tadarakahu. Ibig sabihin, babayaran ito ng Propeta Muhammad sa ibang araw. Gaya na lamang ng yung voluntaryong pagdarasal o yung sunnatul rawatib, na kung saan ay hindi na gawa ng Propeta Muhammad yung 2 rak'ah na ratib ng salatul zuhur, yung tinatawag na ba'diyatan, o yung 2 rak'ah na itinatayo bilang voluntaryong pagsamba na may kaugnayan sa salatul zuhur. Hindi ito na isagawa ng Propeta Muhammad dahil maraming mga Arabo ang dumating sa kanya pagkatapos ng salatul zuhur at sila ay pumasok sa relihiyong Islam. So, naging abala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga bagong pasok ng Islam, kaya pagkadating ng salatul asar, pagkatapos ng salatul asar ay itinayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung 2 rak'ah bilang kabayaran doon sa 2 rak'ah na hindi na naisagawa. Sa ganun din sa siyam, may mga pagkakataon na kung saan ay hindi na gagawa ng Propeta Muhammad ang siyam, ang pag-aayuno sa Yawm al-Ithnain at Yawm al-Khamis, kaya't binabayaran niya ito sa ibang araw. At ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay palagi siyang nag-aayuno sa 3 araw sa loob ng isang buwan, yung tinatawag na white days, yung ika-13th, ika-14th at ika-15th ng Hijriya calendar. Sa every month, sa bawat buwan, ay nangyayari yung tinatawag na full moon o yung pagiging bilog at kompleto o napakaliwanag ng buwan sa gabing yon, at ito ay magkakasunod na gabi. So ika-13th, ika-14th at ika-15 gabi ng Hijriya calendar.
Sa tuwing sumasapit ang 3 araw na ito ay nag-aayuno ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. At sa mga araw na nakakaligtaan ng Propeta Muhammad na mag-ayuno dito, ginagawa ito ng Propeta Muhammad sa ibang araw. At kapag dumarating yung buwan ng Sha'ban, ay dito binubuhos ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ang pag-aayuno nang sa gayon ay mabayaran niya yung mga voluntaryong pagsamba na kanyang nakaligtaan sa mga naunang buwan. Subhanallah, ganito kalakas ang ibada ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kaya't ginawa siya ng Allah na hindi lang propeta para sa atin at ah, sugo, ngunit ginawa siya ng Allah na pinakamagandang halimbawa para sa atin hinggil sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang ah, ang buwan ng Ramadan, sa tuwing papalapit na ang buwan ng Ramadan, ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba ay nagtitipon sila sa Masjidun Nabawi. Binabalitaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba na paparating na ang buwan ng Ramadan. Ito ay ginagawa ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nang sa gayon ay magkaroon ng pananabik, kaligayahan at katuwaan o pagkakaroon ah, ng kasiyahan sa loob ng puso na paparating na ang pinakadakilang buwan. Dahil ito ang pinakamalaking bagay na pwede nating maging kasangga, lalong-lalo na sa pag-aayuno. Ang Sheikh bin Baz rahmatullahi alayhi, isa sa mga ulama ah, ng Saudi Arabia, isa sa mga ulama ng Muslim na naging mufti al-am, ibig sabihin naging general mufti siya ng bansang Saudi. Ayon kay Sheikh bin Baz rahimahullah, la a'lamu shay'an mu'inan li istiqbali Ramadan siwa an yastaqbilahu bil farah was surur wal igtibat wa syukrillahi an ballaghahu Ramadan wa waffaqahu liyatanafasa fi salihil a'mali wa bulughi Ramadan wa bulughu Ramadan ni'matun azimah. Ang sabi ng Sheikh bin Baz rahimahullah, wala akong alam na bagay na magiging tulong sa isang mu'min, sa isang mananampalataya hinggil sa pagsalubong sa Ramadan maliban sa isang bagay, at yun yung pagkakaroon ng kasiyahan at kagalakan sa kanyang puso, dahil masisilayan niya at maaabutan niya ang pinakadakilang buwan sa piling ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay bilang pagpapakita na rin ng pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinaabot siya ng Allah sa pinakadakilang buwan na ito, at yun ang buwan ng Ramadan. Nang sa gayon ay maparami niya ang kanyang mga mabubuting gawain at mapalapit niya ang kanyang puso at lumakas ang kanyang koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang buwan ng Ramadan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay buwan na kung saan ay ginawa itong pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga mu'min, para sa mga mananampalataya na kung saan ay hindi nila napagbuti ang kanilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nila naparami ang kanilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isang pagkakataon o kaya gintong pagkakataon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sa gayon ay mabawi natin yung mga kabutihan na hindi natin nagawa nung mga nagdaang buwan. At nang sa gayon ay mailapit natin ang ating sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buwan ng Ramadan ay isang buwan na mabiyaya. Ito yung buwan na kung saan ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran sa gabi ng Laylatul Qadar. At ang buwan na ito ay napaka-espesyal ng mga gabi nito kumpara sa umaga nito. At gayon din, ang 10 huling gabing nito, ang huling 10 gabi ng Ramadan ay espesyal kumpara sa 10 unang araw at 10 gitnang araw ng buwan ng Ramadan. Dahil sa 10 huling araw ng Ramadan ay darating yung isang napaka-espesyal na gabi.
na kung saan ay isinusulat muli ang kapalaran ng bawat isa. At ito yung tinatawag na gabi ng kapangyarihan o gabi ng qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala na tinatawag na Laylatul Qadar. Ang sinumang makaabot ng gabing ito, bibiyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 83 o 84 na taon. Kapag dumating ang Laylatul Qadar at siya ay nagtatahajjud, siya ay nagbibigay ng kawanggawa o ng sadaka, siya ay nagbabasa ng Quran o sa anumang uri ng pagsamba na kanyang ginagawa nung dumating ang buwan, ang gabing ito, isusulat sa kanya na parang nagawa niya ang ganitong ibada ng 84 na taon. Subhanallah. Ito ay napakalaking pagkakataon at napakalaking biyaya na dapat natin hintayin, na dapat natin bantayan at dapat natin hingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maabutan ang gabing ito na tayo ay nasa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay nasa loob ng ibada at hindi natutulog. Dahil may mga tao na kung saan ay hindi nila maaabutan ang gabing ito. Wala syakka fi dhalik. Walang no doubts kumbaga doon sa bagay na yon. Kaya dapat nating hingin sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang taong nagabayan ng Allah ay padadaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya yung isang ibada na kanyang ninanais. Kaya palagi nating itong hingin sa Allah subhanahu wa ta'ala at palagi nating itong idua sa Allah na naway maabutan natin ang buwan na ito. Ang buwan ng Ramadan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ang sabi ng Allah, ang buwan ng Ramadan ay buwan na kung saan ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran. Ito yung gabi na ibinaba ng Allah sa gabi ng Laylatul Qadar. Sa buwan ng Ramadan ay binaba ng Allah. Sa utos ng Allah ay ibinaba ng Jibril alayhis salam ang unang 5 talata ng Suratul Alaq sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nung ang Propeta Muhammad ay taas ng bundok ng Hira na tinatawag na Jabalun Nur o Ghar Hira sa Makkah. At ang buwan at ang Quran, ang sabi ng Allah ay hudan. Ito ay gabay para sa sangkatauhan, wabayyinatin minal huda wal furqan. At ito ang magiging daan upang mag-distinguish o mapag-iba ng tao ang kabutihan at ang kasamaan, ang katotohanan at ang batil. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ang sabi ng Allah, sino man na maabutan niya o makita niya ang buwan na palatandaan ng pagpasok o hudyat na dumating na o pumasok na ang Ramadan, kapag siya ay mukim, ibig sabihin nasa kanyang lugar at baligh, siya ay nasa wastong edad, siya ay Muslim at mayroon siyang mabuting pag-iisip, ang sabi ng Allah, falyasum, obligado sa kanya ang pag-aayuno. Waman kana maridon aw ala safarin, ngunit kung siya ay mayroong sakit na magiging kapag siya ay nagkasakit, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aw ala safarin, o kaya siya ay nasa biyahe, ibig sabihin siya ay on travel, at magiging mabigat para sa kanya ang pag-aayuno, yung kanyang sakit na magiging dahilan na hindi niya kayang isagawa ang pag-aayuno, o kaya siya ay mahihirapang mag-ayuno dahil siya ay naglalakbay, fa'iddatu min ayyamin ukhar, ibig sabihin maaari siyang hindi muna mag-ayuno at kailangan niya itong bayaran sa ibang araw pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Ang sabi ng Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, at inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na paramihin o kaya banggitin ang salitang Allahu Akbar
ala ma hadakum, dahil tayo ay ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la'allakum tashkurun, at kailangan nating ipagpasalamat ito sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay ginabayan ng Allah patungo sa kanyang matuwid na landas. Ang buwan ng Ramadan ay sinabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na ito ay buwan na kung saan ay palalayain ng Allah ang mga tao mula sa impyerno. Ang buwan na kung saan ay tatalian ang mga syaitan. Tatalian sila ng sa gayon ay hindi sila makapaghasik ng lagim, at hindi sila makagawa ng mga bagay upang ilihis ang mga mananampalataya mula sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito rin yung buwan na kung saan ay isasara ng Allah ang mga pintuan ng Jahannam. Ang sabi ng isang sahaba ayon sa kanyang salaysay, ang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, "Idza jaa Ramadan," kapag dumating ang buwan ng Ramadan, "Futtihat abwabul jannah." Bubuksan ang lahat ng pintuan ng paraiso. "Wa ghulliqat abwabun nar," at isasara ang mga pintuan ng impyerno. "Wa suffidatis shayatin," at tatalian ang mga syaitan. Ito ay tulong mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala nang sa gayon ay maging madali sa atin ang na gumawa ng maraming pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil tatalian ng Allah ang mga syaitan, ang mga mapangligaw o yung mga nagiging ah, dahilan upang malihis ang tao mula sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dahil wala na yung mga syaitan na ah, maglilihis sa tao mula sa pag-iba sa o magiging disturbance sa tao mula sa pagsamba sa Allah, ibig sabihin magiging madali para sa isang mananampalataya na paramihin niya ang kanyang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang buwan ng Ramadan ay napakadakilang buwan para sa lahat ng mananampalataya. Ang mga sahaba ridwanullahi alaihim, sa tuwing ah, 6 na buwan na lamang ang natitira bago sumapit ang buwan ng Ramadan, pinaparami nila ang kanilang dua, pinaparami nila ang paghingi nila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanilang panalangin na naway maabutan nila ang buwan ng Ramadan. Subhanallah, 6 na buwan bago sumapit yung buwan ng Ramadan, ay ganun na lamang yung pananabik ng mga sahaba na maabutan ang buwan ng Ramadan. So papaano na lamang tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Hindi man natin maabutan ang lakas ng pananampalataya ng mga sahaba, hindi man natin naabutan ang kanilang kapanahunan, hindi natin naabutan ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kundi ang kanyang mga katuruan lamang, ay kailangan mas sobra yung ating pananabik na maabutan ang buwan ng Ramadan. Dahil ang buwan na ito ay tinatawag na mausimu khairin, ibig sabihin ito yung season, ibig sabihin ito yung pagkakataon na kung saan ay napakaraming ibada o kaya ay napakaraming bagay na mabubuti na maaaring gawin ng isang mananampalataya, at gagawaran ito ng Allah ng pagpapala, at bibigyan ng Allah ng napakaraming biyaya ang isang mananampalataya mula sa isang bagay na kanyang ginawa. Kaya't ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ibang talata ay nagbanggit, "Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Tinawag ng Allah ang mga mananampalataya. Kung nais ba natin na turuan tayo ng Allah sa isang kalakal o kaya'y business na kapag ginawa natin ito, kapag nag-invest tayo dito, ay magiging dahilan upang maiahon tayo mula sa kapahamakan sa huling araw, upang maprotektahan tayo mula sa parusa sa huling araw. At ito ay ang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ating pakakatandaan na ang buwan ng Ramadan ay hindi buwan ng pagpaparami ng pagkain. Ito ay hindi buwan ng pagpapahaba ng tulog. Ito ay hindi buwan upang parusahan ang sarili. Ngunit ang buwan ng Ramadan ay napakadakilang buwan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil ito ang buwan na marirefine o kaya'y malilinis
dumi mula sa kanyang puso. Malilinis niya, magagamot niya ang kanyang puso mula sa lahat ng sakit ng puso. Pag sinabi nating pagdadalisay, pag sinabi nating paglilinis, pag sinabi nating paggagamot, ibig sabihin tinutukoy dito yung puso ng isang mananampalataya. Hindi ibig sabihin na malakas ka, wala kang nararamdaman na sakit sa iyong puso, na walang sakit ang iyong puso. Dahil katunayan ang puso, ang dalisay na puso ay yung puso na mayroong pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang puso na mayroong sakit ay yung puso na mahirap sa kanyang tanggapin ang katuruan ng Islam, o kaya nabibigatan siya sa paggawa ng mga simpleng ibada, o kaya hindi niya na isasagawa ang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na naayon sa itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ginawa ng Allah ang buwan ng Ramadan na buwan ng Quran upang madalisay, magamot ng isang mananampalataya ang sakit mula sa kanyang puso. Dahil walang ibang gamot na pwedeng gawin ng isang mananampalataya upang gamutin niya yung kanyang puso, upang linisan niya ang kanyang puso maliban na lamang sa Quran. Dahil ang Quran ang tanging gamot sa pusong mayroong sakit. Ang Quran, ito ang ruhul qalb. Ito yung espiritu o buhay ng puso. Kaya't ang puso na walang laman na Quran ay delikado. Ang puso na hindi palaging nagbabasa ng Quran ay delikado. Nasa delikadong sitwasyon. So tayo ngayon ay paparating o papasok na sa madrasa ng Ramadan. Ang Ramadan ay isang madrasa. Pag sinabing madrasa, ibig sabihin ang Ramadan ay puno ng katuruan, napakaraming leksyon o kaya'y katuruan na mapupulot mula sa Ramadan. Hindi Ramadan buwan ng pagtitimpi, buwan upang makaramdam ng gutom, uhaw, hindi lamang ganon. Ngunit there is something bigger beyond that. Mayroong bagay na mas malaki doon kumpara doon sa uh, pag-abstain from food and drinking. Mayroong malaking bagay na nais ituro sa atin ng Quran. At yun ay upang magkaroon ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ating binanggit nung una na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tuwing darating ang buwan ng Ramadan, sinasabi na sa kanyang mga sahaba kung ano ang kadakilaan nito. At sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga katuruan alituntunin bilang paalala sa mga sahaba nang sa gayon ay maisagawa nila yung o kaya'y magkaroon sila ng readiness hinggil sa paparating na dakilang panauhin, at yun ang buwan ng Ramadan. Nang sa gayon ay magkaroon ng kagalakan at kasiyahan ang puso. Dahil gaya nga ng ating sinabi kanina na gaya ng ating binanggit kanina na walang bagay na maaaring maging tulong o kasangga ang isang mananampalataya sa pagsalubong sa Ramadan maliban lamang sa pagkakaroon ng kasiyahan at kagalakan sa kanyang puso. Sino ba ang hindi magagalak? Sino ba ang hindi matutuwa na sa pagdating ng Ramadan ay gagantimpalaan ng Allah ng napakalaking biyaya at napakaraming gantimpala ang isang bagay na ginawa na hindi gagantimpalaan ng ganitong kalaki sa ibang buwan? Sino ba ang hindi matutuwa na darating ang isang gabi na kung saan kapag naabutan ito ng mananampalataya at siya ay sumasamba sa Allah, ay nasa loob ng pagsamba, nasa estado siya ng worshiping, gagantimpalaan ng Allah ang kanyang ginawa ng gabing yon ng 84 na taon. Sino ba ang hindi matutuwa sa Ramadan na buwan ng pagpapatawad at awa,
buwan na puno ng aral, buwan na mapagpala, buwan na kung saan ay kakaunti lamang yung kasalanang magagawa ng isang mananampalataya at napakarami ng mga bagay o napakaraming pagsamba na kanyang maaaring gawin na hindi niya kadalasang nagagawa sa ibang mga buwan. Sino ba ang hindi matutuwa sa pagdating ng buwan na kung saan ay pagkakataon upang dalisayin ang puso ng bawat isa, upang linisin ang sakit ng puso ng bawat isa, nang sa gayon ay kapag nalinis niya ang kanyang puso, kapag nagamot niya ang sakit ng kanyang puso, ito ay lalagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkatakot, na kung saan ito ang pinakamalaking biyaya na maaaring makuha ng mananampalataya, dahil ang pagkatakot sa Allah ay magbubunga ng napakaraming kabutihan. Makikita ito sa kanyang pananalita, makikita ito sa kanyang aksyon, makikita ito kung sa paraan ng kanyang pamumuhay, ang pagbabago na mangyayari, ang estado na mangyayari, ang bagong ang bagong o kaya yung sinasabi nating pagbabago na maaring mangyari sa kanya ay makikita sa araw ng Ramadan at sa pagkatapos nito, hanggang sa maging dala-dala niya ito sa loob ng isang taon at sa paparating na Ramadan. So ito ay napakalaking bagay, kaya dapat tayong magalak, dapat tayong maging masaya sa pagdating ng biyayang ito. Ang mga sahaba ridwanullahi alaihim, ayon kay Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ang mga sahaba sa tuwing dumarating ang buwan ng Sha'ban bago ang Ramadan, akabbu alal masahif, ibig sabihin ang lahat ng mga sahaba ay pumupunta sa o kaya tinutuon nila ang kanilang mga oras sa pagbabasa ng Quran. Wa akhrajal muslimuna zakat amwalihim, at sa buwan ng Sha'ban, kapag sumapit na yung oras na kailangan nilang ilabas yung obligadong kawang gawa o yung tinatawag na zakah mula sa mga piling yaman, kapag umabot na ito sa takdang bilang na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay inilalabas nila ito sa buwan ng Sha'ban kapag sumapit ito dito, at ibinibigay nila ito sa mga miskin, sa mga kapatid nilang Muslim na mahina, sa mga kapatid nilang Muslim na walang kaya, nang sa gayon ay mayroon silang magamit sa pagdating ng buwan ng Ramadan. At sabi ng Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kapag dumating na ang buwan ng Ramadan, kapag nakita na ang buwan ng Ramadan, ang mga sahaba ridwanullahi alaihim ay igtasalu wa takafu. Sila ay naliligo, nililinis nila ang kanilang sarili, at inugugol nila ang kanilang gabi at araw sa loob ng masjid. Sila ay nag-i'tikaf. Ngunit mas malaki pa doon ay yung paglilinis nila ng kanilang mga puso. Dahil sinabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil muslimin an yahjura akahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Ang sabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hindi maaaring talikuran ng isang mananampalataya ang kanyang kapatid more than 3 days. Hindi niya pwedeng talikuran ng kanyang kapatid na lalagpas ng 3 araw. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Kapag sila ay magtatagpo, magtatalikuran silang dalawa at hindi magkikibuan. Hindi tatanggapin ng Allah ang kanilang mga ibada. Ibig sabihin, ito ay pending. Hindi ito iaangat doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi niya pinapansin o kinakausap o kaya kahit man lang magsalam sa kanyang kapatid na Muslim. So ito ay katuruan mula sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, na isa sa mga bagay na naging dahilan bakit napepending yung mga ginagawa nating kabutihan at hindi naaangat sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mayroon tayong kapatid na Muslim na
hindi natin kinakausap at hindi natin kinikibo. Naway iligtas tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa ganitong bagay. At sinabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na sino man na hindi niya pansinin ang kanyang kapatid nang aabot ng 1 taon, kasafki damihi. Ang parusang isusulat sa kanya ng mga anghel ay para niya nang pinatay yung kanyang kapatid. Ibig sabihin napakalaking kasalanan. So tayo ngayon ay nasa buwan ng Sha'ban na kung saan ay inaangat ang lahat ng mabubuting gawain. At yung buwan ng Ramadan, ganun din. Pagkatapos ng Ramadan, ang Ramadan ay tatalikod mula sa mundo, mula sa atin, mula sa komunidad ng mga Muslim at ito ay babalik sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dala-dala ang lahat ng ating mga ginawa, yung ating mga mabubuting gawain. Dala-dala ito ng Ramadan at hindi na kailanman magbabalik ang Ramadan na ito. Hindi na. Dahil ang Ramadan na darating, ang bagong Ramadan na darating, ito ay ibang Ramadan na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, kapag tumalikod na ang Ramadan at hindi mo pa kinausap, hindi mo pa pinatawad o hindi mo pa kinibo ang kapatid mong Muslim, hindi ito dadalhin ng Ramadan. Hindi ito dadalhin ng ang mga mabubuti mong gawain ay hindi ito iaangat ng Ramadan patungo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kailangan nating mag-ingat, kailangan nating patawarin at dinisin ang ating puso dahil ang galit, ang anumang bagay na kinikimkim ng puso, ito ay isang uri ng sakit na kailangan niyang linisin at ilabas mula sa kanyang puso nang sa gayon ay makuha niya ang pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at nang sa gayon ay makuha niya ang napakalaking aral na nais ng Allah sa atin sa loob ng buwan ng Ramadan at yun ay la'allakum tattaqun. Nang sa gayon ay matakot tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito yung mga binanggit ng mga sahaba ridwanullahi alaihim. Ang paglalaan ng maraming oras nang sa gayon ay masanay ang sarili at mata sa pagbabasa ng Quran ng mahabang oras, ang seclusion o yung pananatili sa masjid ng mahabang oras mula sa paglubog ng araw hanggang sa darating yung madaling araw. Ngayon din yung pagbibigay ng kawanggawa o yung mga sadakah sa mga kapatid na mga Muslim. Ayon sa ibang mga salaf radiyallahu anhum o rahimahumullah, yan bagilinas idha dana Ramadan an yafrahu wa yastabshiru bidunubihi. So, kailangan sa isang tao o kaya ayon sa mga salaf, ito yung mga sahaba, tabi'in at ba'ut tabi'in ridwanullahi alaihim. Ayon sa kanila, sa tuwing papalapit ang Ramadan, kailangan sa isang Muslim na magbunyi. Kailangan niyang maging masaya sa pagdating ng Ramadan at kailangan niyang humingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan niyang manalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway makarating maabutan niya ang Ramadan. Dahil ilan lamang sa ating mga kapatid na nagnanais na maabutan ng Ramadan. Ngunit namatay sila the day before Ramadan, 2 days before Ramadan, 3 days before Ramadan. Silang lahat ay mayroon sa kanilang puso at isipan na nagnanais silang maabutan ng Ramadan. Sa kanilang puso na kapag darating ang Ramadan, ako ay mag-i'tikaf, ako ay magbibigay ng sadaka, ako ay babasahin ko ang Quran, khatamin ko ang Quran ng maraming beses. Ngunit hindi nila ito nagawa dahil sila ay naabutan ng kanilang ajal, yung kanilang kamatayan. So tayo bilang isang Muslim, tayo bilang nabiyayaan ng Allah ng mga araw na natitira sa ating buhay ay kailangan nating ihingi sa Allah at hilingin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway paabutin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buwan ng Ramadan. Ngunit higit pa roon ay kailangan nating hingin ang gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nang sa gayon ay maisagawa natin ang pag-aayuno sa pinaka maayos na pamamaraan at naway gabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng kamusliman na isagawa nila ang na gawin nila ang kanilang mga gabi ng pagtatahajjud at paglayo sa mga kasalanan. So ito ay nangangailangan ng ijtihad, ito ay nangangailangan ng
ng sabar, ng juhud. Ngunit magiging madali ito kapag pinadali ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Ngayon, karagdagan doon sa ating mga nabanggit. Ano yung mga bagay na dapat nating ihanda sa pagdating ng Ramadan? Nabanggit na natin kanina na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay halos buong buwan, bago ang buwan ng Ramadan, ang Propeta Muhammad ay nag-aayuno. Pangalawa, nabanggit natin na ang mga sahaba ay naglalaan ng maraming oras sa pagbabasa ng Quran upang masanay ang kanilang sarili, nagbibigay ng mga kawanggawa. So ano pa yung mga bagay na maaari nating gawin bilang paghahanda sa pagsalubong ng Ramadan? Ayon sa ating mga ulama, ang unang-una ay al-iktharu minan nawafil, ang pagpaparami ng mga voluntaryong pagsamba, dahil ang sarili, ang ating katawan ay hindi niya kayang gawin ang mga bagay kapag ito ay nagulat. So halimbawa, pagdating ng Ramadan, hindi ka pa nakapag-ready emotionally at spiritually, physically hindi ka pa nakapag-ready. Kapag dumating ang Ramadan, ay magsisimula sa tarawih ng 12 ng 11 rak'ah o 12 o kaya 20 na rak'ah. So kapag hindi mo naihanda ang iyong sarili, hindi ka nakapagparami ng sunnah, hindi ka nakapagparami ng tahajjud, papaano mo maisasagawa ang mga ibadang ito sa pinakamaayos na pamamaraan? So mahihirapan ka dahil hindi ka handa. Kaya bago dumating ang Ramadan ay kailangan nating sanay ng ating sarili, lalong-lalo na sa paggising sa gabi, yung pagtayo ng tahajjud. Dahil ito ay panibagong milestone na naman para sa lahat ng kamusliman. Sa mga Muslim na straight yung kanilang pagtulog dahil sa umaga duty sila. So kapag lalong-lalo na sa huling 10 araw na kung saan ay magkakaroon ng tahajjud. So kapag nanibago ka sa ganitong bagay ay hindi mo makakayang maisagawa ito ng maayos. Ikaw ay inaantok habang nagtatahajjud. Maraming bagay na parang naninibago ka dahil physically or emotionally or spiritually hindi ka handa. Kaya napakalaking bagay na magkaroon tayo ng paghahanda o yung tinatawag na spiritual readiness bago dumating ang Ramadan. So isa sa mga bagay na kailangan nating gawin bilang paghahanda ay pagpaparami ng mga sunnah. Ang pangalawa, ang paghahanda sa pamamagitan ng pag-aaral. Ano ba yung mga obligado sa atin sa Ramadan? Ano yung mga nakakasira ng Ramadan? Ano yung bagay na kapag ginawa natin ay makakakuha tayo ng maraming biyaya mula sa Allah? At ano yung mga bagay na kapag nagawa natin ay mababawasan yung gantimpala ng ating pag-aayuno? O ano yung mga bagay na kapag nagawa ng isang mananampalataya ay masisira yung kanyang ayuno? So kailangan nating malaman ang mga alituntunin hinggil sa Ramadan bilang paghahanda. Ang pangatlo ay ang paghahanda ng puso. Napaka-importante na ikaw ay handa sa iyong sarili. Ang iyong puso ay handa sa pagdating ng Ramadan. Nang sa gayon ay magawa mo ang napakaraming kaya mong gawin ang mga iba't ibang pagsamba at kaya mong gumawa ng maraming ibada. So kapag mayroong spiritual o emotional readiness, magiging madali sa iyo ang pagsalubong sa Ramadan at paggugol ng iyong oras sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng 30 araw lamang o yung 29 na araw sa loob ng buwan ng Ramadan. Ang pangapat ay yung pagkakaroon ng intensyon na gumawa ng maraming bagay o gumawa ng maraming ibada. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, "Innal abda idha marida aw safara kutiba lahu ajru ma ya'maluhu sahihan aw muqima." Kapag ang isang alipin, ang sabi ng Propeta Muhammad, kapag ang isang alipin ay nagkasakit o kaya siya ay naglakbay, isusulat sa kanya ng anghel ang gantimpala ng kanyang mga ginagawa nung siya ay
nasa mabuti pang ayos o nasa mabuting kalagayan o nung siya ay hindi pa naglakbay. Dahil halimbawa sa ipagpalagay natin si Abdullah nung siya ay hindi pa nagkasakit, siya ay palaging nagtatahajjud. Siya ay sumasama sa tarawih. So nung siya ay nagkasakit, hindi na siya nakasama sa tahajjud, hindi na siya nakasama sa tarawih. Dahil sa kanyang niya na nais niyang sumama sa tahajjud ngunit hindi pa rin kaya ng kanyang katawan, hindi man niya ito nagawa, isusulat pa rin ito ng mga anghel na parang naisagawa niya ang tahajjud at parang naisagawa niya rin yung tarawih. Gayon din sa taong manlalakbay. So nung siya ay hindi pa naglakbay, siya ay nakakagawa ng maraming ibada. Ngunit nung siya ay pumunta sa ibang bayan o naglakbay patungo sa ibang country, so may mga bagay na kanyang naiwan, may mga ibada na hindi niya nagawa. Dahil sa kanyang niya ay isusulat pa rin ito ng anghel, ibibigay sa kanya ng Allah ang gantimpala na para bang nagawa niya ang mga bagay na ito. Yun ay dahil sa kanyang niya. At ito ay turo sa atin na napakalakas o makapangyarihan ng intensyon na kahit hindi mo nagawa, kapag mayroon kang intensyon na nais mo itong gawin, ito ay isusulat ng anghel sa iyo at gagantimpalaan ka ng Allah na para mo bang nagawa ang bagay na ito. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith ay nagsabi na, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu bihi hasana, fa in amalaha kutiba laha asyara hasanatin. Sino man ang nagnais na gumawa ng isang bagay, ng isang mabuting bagay at hindi niya ito nagawa dahil mayroong naging hadlang, gaya na lamang ng nagkasakit siya o kaya siya ay naglakbay o kaya may mga bagay na nangyari in between kaya't hindi niya nagawa ito. Kutiba lahu bihi hasana, isusulat ito sa kanya ng isang kabutihan. Fa in amilaha, ngunit kapag nagawa niya ang bagay na kanyang ninais, ang bagay na ang isang mabuting ibada, kapag nagawa niya ito, kutiba laha asyara hasanatin, isusulat ito sa kanya ng 10 beses. So napakahalaga ng niya, napakahalaga ng intensyon, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Na kapag hindi mo man ito nagawa, ngunit ikaw ay mayroong intensyon na gawin ito, isusulat sa iyo ng mga anghel na para mo itong nagawa. Ito ay pagdadakila ng Allah sa dalisay mong intensyon. Ang pang-apat na bagay ay yung tauba. Kailangan nating humingi ng kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pag-iwan ng mga kasalanan na nakaugalian ng sarili, gaya ng pakikinig sa music, panonood sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah, o kaya'y paninirang puri, o kaya'y pakikinig sa usapan ng may usapan, o kay pakikisawsaw sa mga nangyayari na wala namang kinalaman sa kanyang sarili at iba pang mga kasalanan. So kapag nagawa niya ito, kapag nakasanayan ng anumang bagay, anumang kasalanan, kapag nagawa ito ng sarili ay magiging magaan ito para sa kanya na ulit-ulitin. So ngayon sa paparating na buwan ng Ramadan, kailangan nating ihanda ang ating sarili na iwan ang mga ganitong kasalanan na iniisip natin na maliit na kasalanan lamang ito. Ngunit hindi natin alam na kapag ginawa natin ito sa buwan ng Ramadan ay magiging malaki ang kasalanan. Magiging malaki ito na kung saan ay hindi ito kayang ikafara o hindi ito kayang burahin ng mga ibada gaya ng sadaka at paglakad papunta sa masjid na mayroong wudu na isa sa mga mukaffiratudz dzunub o nakakaalis ng mga kasalanan. So hindi nito kayang burahin ang kasalanan na ginawa mo sa buwan ng Ramadan. Kaya kailangan nating kailangan lumayo sa mga bagay, sa mga kasalanan. Pangalawa, ang pagsisisi kung bakit ginawa ito ng sarili. Ang pangatlo, pagkakaroon ng malakas na intensyon na hindi na ito uulitin. At ang pang-apat ay yung pagkakaroon ng dalisay na intensyon na gawin
ang tama at palakasin ang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kailangan nating magtauba, kailangan nating humingi ng kapatawaran sa Allah dahil kapag tayo ay nagtauba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maging dahilan ito upang magiging madali sa atin ang pagsasagawa ng mga ibada. Ngunit kapag ang isang Muslim sa pagsapit ng buwan ng Ramadan ay mayroon siyang daladalang mga malalaking kasalanan, ay check na mahihirapan siyang isagawa ang Ramadan sa ayon kung ano yung naayon, kung ano yung dapat. So instead na naroroon siya sa masjid sa pagbabasa, ginagamit niya sa pagbabasa ng Quran, matatagpuan mo siya doon sa mga bagay na walang kabuluhan. Makikita mo siyang palaging natutulog, makikita mo siyang na pupunta sa mga lugar, nanonood ng sine habang siya ay nag-aayuno, sa mga bagay na kung saan kasalanan ang kanyang mapupulot at hindi kabutihan. So kailangan nating humingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala nang sa gayon ay maging magaan para sa atin ang pagsalubong at pagsasabuhay ng iba't ibang mga pagsamba sa loob ng buwan ng Ramadan. Gayon din, isa sa mga bagay na kailangan nating gawin bilang paghahanda ay pagpaparami ng dua, ng dasal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng paghingi sa Kanya ng gabay, paghingi sa Kanya ng dalisay na intensyon, nang sa gayon ay maisagawa natin ang mga voluntaryong pagsamba sa loob ng buwan ng Ramadan at paghingi sa Allah ng tulong na gamitin ang mga gabi ng Ramadan sa pagsamba, pagdarasal, pagpapatira pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gayon din yung pagpaparami ng pagbasa ng Quran. Ang hinggil sa usaping ito, ang sunnah ay kahit isang beses kang makatapos ng Quran, yun ay sapat na. Isang beses na matapos mo ang Quran na basahin, ito ay sapat na. Ngunit ang pinakanais sa atin dito kung bakit ginawa ang Ramadan ng buwan ng Quran ay upang makapulot tayo ng maraming aral mula sa Quran. Ibig sabihin, kailangan nating pag-aralan ang Quran, kailangan nating basahin ang Quran, kailangan nating bumasa ng mga tafsir, nang sa gayon ay makapulot tayo ng mga aral mula sa iba't ibang kabanata at talata ng Quran, nang sa gayon ay maisabuhay natin ang mga katuruan nito at at madala natin ito sa loob ng ating sa loob ng ang aking nais na sabihin ay maisabuhay natin ang mga aral na ating napulot habang tayo ay nagbabasa ng Quran. Gayon din yung pagpaparami ng pagbisita sa masjid, ang pagsasagawa ng umrah sa mga naririto sa Makkah. Gayon din yung pagbibigay ng kawanggawa, yung pagpapakain sa mga kapatid nating mga Muslim, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Kung kaya nating magbigay sa kanila ng kakaunting pera o kay tulong, nang sa gayon ay maisagawa nila o mayroon silang kainin sa Ramadan, lalong-lalo na sa pag-aayuno sa sahur o kaya sa pagbe-break nila ng kanilang fast, ay ito ay mga dakilang pagsamba na kung saan makukuha ng Muslim yung habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gayon din yung pakikipag-ayos sa mga nakaaway nating mga Muslim. So kailangan nating ayusin ang ating relasyon, lalong-lalo na sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa mga kamag-anak na nagkaroon ng lamat yung relasyon sa pagitan natin. Kailangan nating ayusin ito muli, nang sa gayon ay maging payapa ang ating puso at isipan, lalong-lalo na dito sa buwan ng Ramadan. So ang Ramadan ay nagtuturo sa atin ng pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang pinakamalaking turo na nais ng Ramadan sa atin, na kapag nakuha natin ang pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na matatagpuan sa puso, ay makukuha natin ang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ang relasyon ng pagkatakot sa Allah dito sa pag-aayuno? Ang pag-aayuno ay isang ibada na walang nakakaalam kundi ikaw at Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ibig sabihin sa pagitan ng Allah at ng kanyang nilikha. So hindi ito malalaman ng iyong kasama na ikaw ay nag-break na ng iyong fast. Hindi malalaman ng iyong magulang na ikaw ay kumain o uminom ng tubig sa araw ng Ramadan. Ngunit dahil ikaw sa iyong sarili, alam mo na nakikita ka ng Allah, alam mo na naririnig ka ng Allah, alam mo na saan ka man pumunta ay alam ng Allah ang iyong ginagawa, hindi mo gagawin yung bagay na makakasira ng iyong ayuno. Pangangalagaan mo ang iyong pag-aayuno hanggang sa sumapit ang oras ng iftar. So dahil nakagawian mo yung ganitong bagay ay magkakaroon ng malakas na relasyon sa pagitan mo at Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mapapaigting mo at mapapalakas mo ang relasyon mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ganitong gawain sa pamamagitan ng pag-aayuno. Dahil palagi mong iniisip na nakikita ka ng Allah, kaya't magkakaroon ng pag-iingat, magkakaroon ka ng carefulness hinggil sa mga ginagawa mo. Natatakot ka na gumawa ng mga kasalanan kahit ito ay maliit dahil pinapangalagaan mo ang pag-aayuno. So kapag natapos mo ang Ramadan sa ganitong estado, ay makukuha mo ang aral ng Ramadan na kung saan ay tinuruan ka na magtimpi sa mga bagay na iyong ninanais, lalong-lalo na sa mga bagay na ipinagbawal ng Islam. So magkakaroon ng malakas na koneksyon sa iyong puso na nakikita ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito ay mag-iiwan sa iyo ng aral ng pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sinabi ng Allah sa banal na Quran, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, ginawang obligado sa inyo ang pag-aayuno gaya ng pagiging obligado nito sa mga naunang nasyon nang sa gayon ay makuha ninyo ang aral ng Ramadan at yun ang pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang takot sa Allah ay ang paggawa ng lahat ng mga ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa abot ng makakaya at pag-iwas at pag-iwan sa lahat ng ipinagbawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun yung tinatawag na pagkatakot. So kapag ang isang mananampalataya ay nakagawian niyang manirang puri, magsalita sa likod ng kanyang mga kasama, ngunit nung dumating ang Ramadan ay naalala niya na siya ay nasa estado ng pag-aayuno. Siya ay mayroong pinapangalaga ang ibada. So hindi niya he will not try to break his fast or do something that will reduce the award that Allah will give to him. So ang aral na ito ay mananatili sa puso na kailangan nating dalhin hindi lamang sa Ramadan ngunit hanggang sa matapos ang Ramadan hanggang dumating ang bagong Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga katuruan nito ang pag-angat ng estado ng pananampalataya ng isang alipin. So kapag dumami ang ibada ng isang tao sa Allah ay lalakas ang kanyang relasyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mapapalapit siya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung sa Ramadan ay hindi ka palaging nagdarasal, hindi ka nagdudua, hindi ka nag-attend ng congregational prayer, hindi ka gumagawa ng mga voluntaryong pagsamba, so sa Ramadan ito ay isang aral o madrasa sa atin na kailangan mong i-rehab ang iyong sarili, kailangan mong baguhin ang mga bagay, kailangan mong lumabas doon sa comfort zone mo. Kung ang nakasanayan mo ay magsala lamang ng 5 times at hindi mo ginagawa ang mga sunnah, so sa Ramadan ay kailangan mong baguhin ang iyong sarili dahil ito ang pagkakataon upang baguhin mo, upang ma-refine mo ang iyong sarili at mapalakas mo ang relasyon mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gayon din, ang buwan na ito ay buwan ng pagpapatawad at buwan na kung saan ay binubura ng Allah ang lahat ng ating mga kasalanan at binabawasan yung lakas ng pagnanais, yung masamang pagnanais ng sarili. Hindi dahil nag-success ka na lumayo sa mga makasalanang bagay sa loob ng isang buwan. So pagkatapos nito ay naging magaan sa iyo na
gumawa ng mga pagsamba o ng mga ibada sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kaya mo nang iwan yung mga bagay o yung mga kasalanan na kung saan ay ina-underestimate o ginagawa mo ito ng walang pag-aatubilin o ng walang doubt. Ginagawa mo yung kasalanan ng na kung saan ay iniisip mo na maliit na kasalanan lamang ito. Ngunit nung dumating ang Ramadan, tinuruan ka na pangalagaan mo ang iyong sarili mula sa mga kasalanan, ang paglayo sa mga masamang pagnanais at pagbubura ng mga kasalanan. Ang Ramadan ay buwan ng pagbibigay ng kawanggawa. Ang buwan ng Ramadan ay buwan kung saan pinapalaki ng Allah at pinaparami ang gantimpala sa mga sa iba't ibang uri ng pagsamba kumpara sa ibang buwan. At ito ang buwan na kung saan ay bubuksan ng Allah ang lahat ng pintuan ng paraiso at isasara ang lahat ng pintuan ng impyerno, at ikukulong, tatalian at ibibilanggo ang lahat ng mga syaitan upang hindi niya malihis ang mga mananampalataya mula sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ating pakakatandaan na ang Ramadan ay hindi lamang pagtitimpi mula sa pagkain at pag-inom. Ngunit ang Ramadan ay isang madrasa na kung saan ay sinasanay at hinuhubog ang espiritual na aspeto ng bawat isa upang mapalakas ang kanyang relasyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga salaf, ang mga naunang henerasyon gaya ng mga sahaba, tabi'in at ba'ut tabi'in ay palaging nagsasabi sa atin na kung tayo ay mag-aayuno tayo na parang ito na yung huling ayuno natin, na para bang hindi na natin maaabutan pa ang paparating na Ramadan. Ating pakakatandaan na isa sa mga pinakamalaking dahilan upang makuha natin ang saada, ang happiness dito sa mundo, lalong-lalo na sa huling araw, ay ang pagpaparami ng pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagpaparami ng pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakakabura ng mga kasalanan at tinataas ito ang estado ng pananampalataya ng isang Muslim, at binubuksan nito ang lahat ng pintuan ng kabutihan. Gayon din, pinapalapit nito ang mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at binibigyan siya ng kapatawaran at habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayon kay Hasanul Basri, al-ladhatu fi thalathati asya. Ang happiness, ang kaligayahan ay matatagpuan lamang sa tatlong bagay. Ang una, adh-dhikru fi sirri wal alan. Ang pag-alala sa Allah sa either sa private, kung saan sa lugar na walang makakakita sa iyo, o kaya ginagawa mo ito ng lantaran in public. Pangalawa, sa pagdarasal sa salah. Ang pangatlo ay sa pagbabasa ng Quran. Kapag hindi mo naramdaman ang kaligayahan ng puso sa tatlong bagay na ito, kailangan mong gamutin ang iyong sarili, ang iyong puso, dahil ang iyong puso ay sarado. Pakakatandaan natin, al-falahu fi dhikrillah. Ang success natin ay matatagpuan natin sa lakas ng ating pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ating pakakatandaan sa Ramadan na ito ang buwan ng pagpaparami ng ibada, pagpaparami ng zikir, pagpaparami ng pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at pangangalaga ng puso, ng sarili mula sa mga masasamang gawain. Ugaliin natin na gawin ang mga gabi natin sa Ramadan punuin natin ang gabi natin sa Ramadan ng tahajjud, ng pagbabasa ng Quran, ng pagdarasal, ng pagbabasa ng mga aklat na may kinalaman sa Ramadan. Gayon din ang pagbabasa ng talambuhay ng mga awliya, ng mga salihin, ng mga ulama, kung papaano nila sinasabuhay ang Ramadan, kung papaano yung kanilang mga ibada na ginagawa, nang sa gayon ay masundan natin yung kanilang mga yapak. Ang mga sahaba ridwanullahi alaihim, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ang mga sahaba ay tatajafa junubuhum anil madaji', iniiwan nila ang kanilang mga higaan, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a,
dahil ginugugol nila ang kanilang oras sa gabi sa pagdarasal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at paghingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinabi ng Allah sa ibang talata, kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Kakaunti lamang ang kanilang mga tulog sa gabi. So ito ay aral para sa atin na sundan ang yapak ng mga sahaba na hindi man natin maabot yung estado ng kanilang pananampalataya, ngunit may sa buhay natin yung kanilang mga ginagawa dahil ang lahat ng ito ay turo sa kanila ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hanggang doon na lamang inshallah, naway tanggapin ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin at naway paabutin tayo ng Allah sa buwan ng Ramadan. Naway patawarin ng Allah ang lahat ng ating mga kasalanan at naway gawing madali ng Allah sa atin ang paggawa ng mga mabubuting gawain at paggugol ng ating mga oras sa pagbabasa ng Quran at sa iba pang mga iba't ibang uri ng pagsamba. As'alullaha an yaj'alana min utaqaihi minan nar wa an yutila umrana wa an yuhassina amalana wa an yaj'alana min al-faizina fi hadha ash-shahr. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala siyami wal qiyami wa ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma arham kulla nafsin ma adrakat Ramadan. Allahumma shfi kulla maridin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma man kana hayyan fa albishhum libasal afiyah wa man kana minhum maridan fa aghnihi bil afiyati an khalqik wa man kana mayitan fa anzil fi qabrihi fushatan wa nuran wa sa'atan wa surura waj'alna Allahumma fil jannah. Allahumma amin. Ako ay magpapaalam na sa inyong lahat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.